Ayun, so good morning mga ma'am, sir, mga paps. Today, i-share ko sa inyo kung paano mapahaba pa ng konti yung buhay ng car battery ng Ion natin. Alam naman natin na medyo mahal yung battery natin. So, ito yung way or isang way para mapahaba pa yung buhay ng battery natin. Pero eto guys, not necessarily na pagka ginagawa natin to is guarantee na to na yung battery natin would last a lifetime. Hindi. May certain lifespan lang yung battery natin. So huwag nyo nang intayin pa na talagang ma-battery dead talaga yung baterya nyo. Pag halimbawa ginawa nyo to pero nagda-drop pa rin, it's time na i-replace nyo na siya kasi yung mga modern cars kasi ngayon is electronic na lahat. So syempre pag mahina yung supply na nabibigay ng battery natin sa system, lahat yan aasa sa alternator. So magiging double, triple yung effort ng pag-charge ng alternator natin, and in the long run yung alternator nyo rin yung bibigay. Okay, so kailangan nyo lang sa pag-maintain is toothbrush na luma para dun sa mga battery terminal na corroded. So pag corroded lang naman, kung hindi, okay lang. Basahan, pamunas pagka just in case na mapasobra yung lagay natin ng distilled water, and of course distilled water. Ang binili ko is yung absolute na distilled water. I think 29 pesos sa 7-Eleven. So any distilled water pwede nyong ilagay. Wag lang yung mga purified water. Tubig ulan din, pwede nyo siyang ilagay. Basta make sure na malinis siya. I-filter nyo naman kahit konti. Yung mga baka may dahon-dahon pa, huwag nyong isalin. So sige, lalabas lang ako. So yung volts na average voltage natin is mga 11.7 to 12 volts. So nung unang bili ko yan, mga 12.3. So yung battery ko magti 3 years na rin kasi. So wala pa akong ginagawa. Ipapakita ko sa inyo kung anong pwedeng gawin. Okay? Syempre, unang gawin, buksan nyo yung hood, and then puntahan na natin battery. So guys, ito yung tubig binili ko, 22 pesos lang pala. So ito na yung battery natin. So gawin nyo lang to pagka lagpas na yung warranty no car batteries nyo, kasi most probably yun na yung time na nagde-degrade na siya or nagda-dry out na. So, sandali, alisin muna natin yung mga kalat. So makikita nyo sa battery meron siyang dalawang takip. So alisin muna natin. So using yung flathead screwdriver, loosen up yung edges. Ayan, dahan-dahan lang kasi meron tong mga rubber seal, baka mapunit. Ayun. So natanggal na natin. Ayan, kita na. So using yung flashlight, silipin natin kung may tubig pa. Yes, eto guys. So actually meron pa, pero yung ibang part niya is mababa na. So dagdagan lang natin ng konti. So eto, distilled water.
after dagdagan, might as well linisan nyo na yung part. And okay, so yan, narinig nyo, lock. So linisan. And also yung sinabi ko nga, yung terminals, so check nyo for corrosion. So malinis naman both terminals, walang corrosion. So sorry yung sa akin nag-crack na kasi yung daming wire sa loob para sa sounds. So tapos na tayo sa isang side. Check natin yung kabila, pero mukhang kailangan kong alisin yung grounding kit. So saglit, kuha tayo ng gamit. Yan, so alisin ko muna yung aking grounding kit. Another pwede patong na baba ko. So linisan, so same procedure, alisin natin. So dahan-dahan lang guys ha, kasi nga pag nabasag to medyo palanganin, lalo mahirapan kayo maghanap ng pantakip. Okay, so sa kabilang side, actually yung kabila, sana yung flashlight natin. Yan. So yung kabila, yan, may tubig pa naman, again medyo mababa na rin, so dagan natin. Also guys, pag magdadagdag kayo, huwag nyo masyadong punuin kasi yung battery solution is kumukulo yan guys. So leave enough space para doon. Okay, so just about right. So laki pala nung nabili ko, akala ko kasi tuyo na. So again, linis. And then takip. Make sure na dry lahat. Okay, and babalik ko lang yung grounding kit. Okay, so basically yun na yun, tapos na. So yun na siya, sealed na siya ulit. So check natin if there's any changes. So yun guys, kakatapos lang natin linisan, basically i-refill yung ating maintenance free battery. So tingnan natin kung merong changes sa voltage natin. Okay, okay, so 12 volts, 11.9. So kanina 'di ba bumabagsak siya ng 11.6, 11.7. So tingnan natin ulit isang cycle pa kung ilan yung voltage. And then try nating i-start. Okay, good. Guys, sorry naputol yung video, 10 minutes lang kasi yung limit. So eto na, start natin. Tingnan natin. Wow.
So definitely mas malakas yung crank niya ngayon kumpara kahapon nung hindi ko pa siya na lalagyan ng distilled water. So meron na agad changes. So tingnan natin nang naka-start kung ilan. So dapat syempre lagpas ng 12 volts to kasi yung chart kung okay yung charging system nyo So 13.9, 13.7 volts. So wala pa siyang load niyan So buksan natin yung aircon. And then buksan natin yung mga ilaw. Yan. So bukas na yung headlight ko, i-bright natin. So tingnan natin ngayon yung volts. So hintayin lang natin. 13.9 volts. Very good. So hindi pa ako pwedeng mag-sounds kasi tulog pa yung mga tao dito. Baka mabarangay tayo mga paps. So pero na-notice ko agad na lumakas yung crank nung pag-start ko. So eto kasi ginagawa ko to sa motor mga paps, yung mga maintenance free. Yan, nagpo 14 volts na siya. Nakapatay na yung ilaw pero naka-aircon tayo. And then yung sa Revo ko dati, yon ganun din ginagawa ko. Enduro yung gamit ko doon na 3SM na battery. So tumatagal yung battery doon bago ko palitan hindi pa siya sira pero nagbe-base kasi ako sa voltmeter. Mga 4 years ganyan. Pero yun nga, medyo humihina na kahit dagdagan mo ng tubig kasi nga mga paps, yung loob ng battery, yung mga plates noon, syempre hindi naman forever yun na naaayos. May mga gumagawa na parang buhayin yung dead battery, ganyan. But I don't recommend na gawin nyo yun kasi kumbaga pinapahaba nyo lang yung kumbaga sira na, kumbaga pipilit pa natin na paandarin. So baka marami pang maapektuhan yung mga electronic components ng iyon natin, computer, especially yung computer box. Pero unang tatamaan yan mga paps is yung alternator. So napakamahal ng alternator ng iyon kung saka bibili, pero kahit surplus mahal pa rin. So 'di ba nga, prevention is better than cure. So yun mga paps, that's one way to maintain or improve yung ating maintenance free battery sa iyon natin. So kung nagustuhan niyo yung video na to, please like, share, and comment down below mga paps kung ano yung gusto nyong isunod na DIY videos natin. So one down yung battery hack. Meron pa ako naiisip yung how to clean yung AC system na basic lang, and then replace ng spark plugs, cleaning, regapping, tsaka pag-alis ng door sidings. Yan, pag-alis na ito, harap likod. Yan, pwede kong ituro sa inyo. So comment down below mga paps kung ano yung mga gusto nyong makitang videos pa in the future, and susubukan kong gawan ng tutorial. So thank you.